senators ho, mga kababayan, na madami sila. Biruin mo, yun yung pagmamalaki nila, no? So, paano na yung mga DDS? Ang hirap. Naku, paano ko naman ipagmamalaki na yung aking vice-presidente hindi nagnakaw? Samantalang ito, kaya lang naman nakalusot sa impeachment kasi nga, merong mga kaibigan. Di ba? So, ano't ano man mangyari, sabi nila, pagkatapos pa pag hindi kami nagtagumpay sa impeachment, kakasuhan namin ng plunder yan. Di ba? Ang daming kailangan lusutan ng vice-presidente. Kailangan lusutan yung impeachment. Tapos eto naman, kasong plunder naman. No? Mga bossing, basahin ho natin ha. Siguro, paano to? Pwede na nilang isabay habang may impeachment. The House of Representatives is recommending the filing of criminal charges against Vice President Sara Duterte and other officials of her office over the alleged misuse of confidential funds. So, ayan, dama yung mga nasa opisina niya. It also accused former President Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, and Bongo of orchestrating a campaign, slate sanction, killing, shielding drug trafficker, and enabling widespread corruption through Philippine offshore, yung POGO. Diba? Si Roque naman, human trafficking. Yan. Diba? The charges were contained in the report submitted by the Committee of Good Government ni Joel Chua ho, mga kababayan. Kaya po dinayo yan ni Sara Duterte Dinayo ni Sara Duterte si Joel Chua. No? Doon po sa Maynila para sa gigil niya, kasi nga si Joel Chua ang pinaka-namumuno doon sa good government, mga kababayan, ng Quadcom. Dinayo niya para lang po sabihin doon sa kalaban ni Joel Chua na, ito, apple nieto, ipakain mo to kay Joel Chua, isubo mo sa bunganga niya hanggang mamatay. Gigil Diba? Madaming nakikita ko Kaya ganun. Good Government Committee Head Joel Chua identified that the alleged sin of certain past and present official of Vice President OBP and the Department of Education, sila ho yung mga nagpasa. The Chua panel investigated the alleged misuse of 612.5 million ang laking pera ho niya. 612.5 million in confidential funds managed by the OBP at Department of Education under Sara, who was impeached by the House noon pong last February 5. Biruin mo, yung hinahanap ng mamamayang Pilipino. Tas ang maririnig natin sa sa Senado wala, dismiss na yan. Kaya ito, dinidelay nila. Ginamit yung salitang remand. Para hindi naman gaanong maintindihan ng ibang mga Pilipino. Kasi yung sa ibang mga kapwa natin Pilipino, siyempre ngayon lang narinig yung na yun. Yung salita na yun. Tago natin, para hindi halata na itong kilos natin pag-antala o pag-atras lang. Di po ba? Sabi pa dito, of the 612.5 million under investigation, 500 million pertains to the OBP confidential funds allocation while 112 million went to DepEd. Sabi ni Midnight. Sa press ko ni Cheese, sinabi niya si PBBM daw ayaw ng impeachment. Kaya pala yan ang ginawa ni Cheese. Kasi ayaw bigla nang nanisi. Di ba? Bilang isang senador, Senate President, bakit yun yung papakinggan mo? Nagbigay lang naman ng opinion ang Pangulo. Ba't yun ang papakinggan mo? Di ba? Doon ka makikinig sa konstitusyon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, kapag ka napirmahan at merong 1/3 ng Congress ang sumang-ayon na impeach si Inday Sara o ang ini-impeach, dapat agad-agad nalitisin. Yun ang dapat sundin ni Cheese. Bakit sisisihin?
si PBBM. Di ba? Walang sariling desisyon? Ganun ba yun? The OBP received 625 million. Pero ito ho, ayan, yan, mga kababayan. Yan ang hinahanap na mamamayang Pilipino. Kaya siguro, gigil na din po ang Congress. O sige, kasuhan na lang natin ang plunder to. No? Total, nakikita natin, tinatagilid nila, no? Tinatagilid nila yung diretso binabaluktot ng Congress. Kasuhan na lang si Sara Duterte ng pera. Sabi, may magsasign up po ako sa gym nyo. Pero mo, alas 11 na ng gabi, magsasign up ka pa. Bukas na. Di ba? Ito po yung ayaw nilang marinig ng sambayan ng Pilipino. At ito pa ang dinadahilan, mga bossing, ha? Sabi ko, 145 lang. Kaso, ilan ho yata ito? Niloko ko nung nung Team MR, sabi, 13 lang po, Boss Mark. Halos 15, 14 na yata ito. Wala, nandito No? Sige, tuloy na natin. Eto, ang paliwanag nila. Hindi ko binilang yun Lagpas na Nakompleto ko na tong 13 House, kasuhan, si Sara. Pang 13 na yun. Ito, 14. Sabi ni Amy Marcos, hindi, para sa bayan, sige, no? Tinambakan mo ako, mga kababayan, ng Team MR, ayan, papakita ko sa inyo, yan, set up, Team MR, yan po yung nasa likod natin, yan, tinambakan, ang dami, normally, 6-7 lang tayo. Sabi ni Amy Marcos, ang dahilan daw po ng impeachment, mga boss, chief, amo, sir, ay, mapigilan si Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Saglit lang, bakit kami ngayon nandito? No? Dati ang sinisigaw namin, nako, lagot kayo mga kakamping, hindi na kayo makakabalik sa paggugobyerno kasi ang susunod namin presidente ay si Inday Sara Duterte. Bakit kami na dating supporter niya, ngayon ayaw namin sa kanya? Di po ba? Ayaw natin sa kanya. Kasi nakikita natin at naiintindihan natin, mga bossing, yung mga ebidensya na sila po mismo ang nagpasa. Mga opisina nila ang nagpasa. Tapos ang idadahilan ni Amy Marcos, naku, ayaw nyo lang patakbuhin. Kasi matatalo kayo ni Inday Sara Duterte. Wag na daw pong maglokohan. Wag na tayong mag-production number.